Kumusta mga kaalon? Welcome back sa Alon Network Tutorial. Sa nakaraang episode, pinag-aaralan natin ang Linux file system at nalaman natin ang gamit ng mga pangunahing directories tulad ng /home, /etc, /bin at marami pang iba. Ngayong episode, magsisimula na tayong gumamit ng Linux terminal. Huwag kang matakot kung first time mo pa lang. Dahan-dahan natin aaralin ang bawat command at ipapaliwanag natin sa abot ng aking makakaya kung kailan ito at bakit ito ginagamit. Kaya tara, simulan na natin yan. So safety reminder lang muna tayo. Ang lahat ng demonstration sa video na ito ay sinasagawa lamang sa sarili naming lab o sa mga system na may pahintulot. Layunin ng seryeng ito ang edukasyon at cyber security awareness. Okay? So, ano ang Linux terminal? Sa Windows, madalas tayong gumagamit ng mouse para mag-click ng folders at files. Sa Linux, bagamat may graphical interface, napakalakas ng terminal. So dito natin direktang kinakausap ang operating system gamit ang mga commands. At huwag kang mag-alala, unti-unti natin itong matututunan. Ang unang command na ilalagay natin dito ay ang pwd. Okay, so ano ang ibig sabihin ng pwd? Hindi yung may kapansanan ha. Baka sabihin yung pwd, may kapansanan. Grabe naman kayo. So hindi. Ang ibig sabihin ng pwd ay nangangahulugan niya na print working directory. So, pinapakita nito kung nasan ka sa Linux file system. So, halimbawa, ito nga, pwd yung tinype mo. Ibig sabihin, nandito ka sa home, kalel. So, depende kung ano ang ilalagay mo dyan. Ito yung aking username. Okay? So, yan yung aking ginawang username. So, ang ibig sabihin yan sa shortcut, parang nagtatanong ka sa Google Maps na kung, hey Google, nasaan ako ngayon? So, yun, parang nagtatanong ka kung nasaan ka ngayon. Okay? Alright. So, pangalawang command na gagawin natin ay ang ls. Okay? So, ano ang ibig sabihin ng ls? So, ang ls ay nangangahulugan na list. So, pinapakita nito ang laman ng kasalukuyang directory. So, mula dito kay Kalel, ito yung nilalaman ng kanyang loob. So, files, so directory. So, yun siya. At kapag ka nag-extend tayo ng 1, ay pinapakita niya dyan na mas detalyado siya kumpara dito. Diba? So, meron na siyang mga blah blah blah. Okay? So, yan na yun siya. So, kapag ka nag-extend ulit tayo ng LSA, so, ang ibig sabihin naman yan, ay pinapakita nito pati ang hidden files na nagsisimula sa tuldok. So, ito yun siya. Dot. So, yan yun. Yan yung mga hidden files sa loob ni Kalel. Okay? So, yan pa lang yun. Kalel pa lang. Okay. So, pangatlong command naman na ilalagay natin. Okay? So, unang papakita ko sa inyo, titingnan nyo ito mabuti ha. Tapos cd. Tapos slash. Then, home. Okay? So, nandito tayo sa home ngayon. So, pagmasdan mo lang mabuti. pwd. So, nandito na naman tayo ngayon sa home. pwd. Okay? So, ano ang ibig sabihin ng cd? So, ang cd ay nangangahulugan na change directory. Okay? So, ginagamit ito para lumipat sa ibang folder. So, let's say sabihin natin nandito tayo sa home. Tapos, lagay natin dyan ay cd. Okay? So, kapag cd lang ang ginamit, babalik ka sa home directory ng iyong user. So, ibig sabihin, bago ka mapunta dito kay Kalel, bumalik ka sa back to zero. Pansin mo to. So, nandito na tayo ngayon. Pwede na tayong bumalik sa panibagong directory. Parang malinis na siya. Okay? So, ganun yun. So, kapag nilagay naman natin na CD, babalik ka uli kung nasan ka huli lumabas.
Tapos pagka ano ka naman sa labas, bumalik ka na naman sa home. Tapos pagka ano mo naman ng CD space dash ay bumalik ka ulit kung saan ka huling nakita. Okay? So, napakagandang shortcut nito kapag pabalik-balik ka sa dalawang directory. Okay? Ganun lang yung kasimple. So, ang gagawin naman natin ay ang clear. So, ano naman ang ibig sabihin ng clear? So, siyempre, nakita mo naman. So, nililinis nito ang terminal screen para mas maayos tingnan ang susunod mong trabaho. Ngunit, hindi ibig sabihin nun na malinis ka na. So, nandito ka pa rin sa ilalim ng home. Parang tinanggal lang niya yung mga pakalat-kalat. Pero, take note na nandito ka pa rin sa ilalim ng home. Okay? Alright. Alright. So, panglima, mga command na ilalagay naman natin ay ang history. Okay? So, ibig sabihin ng history naman, so makikita mo rito ang mga commands na na-type mo noon. So, ito yung mga command na na-type mo habang ginagamit mo si Linux. So, dito lahat nakalagay. So, ang kagandahan nito, kunyari, kabisado mo yung number. So, itong mga number na to, 124, 25, 26, 27, ganyan, hindi mo na kailangan ilagay itong clear na to. So, halimbawa, pili tayo ng mas magandang number. So, sabihin natin na clear. So, 3, 2, 4. Hindi, kasi pagka-clear pala, mabubura siya. Ang sabihin lang natin is yung PWD. So, ang lalagay lang natin yung 328. So, 328. Tapos, lagyan lang natin dyan is 328. And enter. So, ano yung nakalagay sa 328? Yung PWD. Kita mo? PWD 328. Nandun siya. Dito sa home. Okay? So, ilagay naman natin dyan yung history. So, tinan mo 333. Hindi. Baka humaba na naman siya. 318. So, makakalagay dyan yung CD space /home. So, lagay lang natin is 318. 318. Okay? So, yun, no? CD /home. Tapos, ayun siya. CD home. Okay? So, kapag mag-clear history naman tayo, gamitin lang natin tong 338. Okay? So, 338. So, ganito lang yan. 338 and clear. Okay? So, yun lang, ka-basic. Diba? Tapos, kung gusto mo mag-home, malinis na talaga siya. Okay? So, yun yung kagandahan yun. So, kapag alam mo kasi ang number na command sa history, pwede mo itong ulitin at gamitin. Okay? Alright. So, nag-gets mo ba, idol? Okay. So, pang-anim na tayo. So, ang pang-anim naman na gagawin natin ay who am I? Okay. So, ano naman ang ibig sabihin ng who am I? So, siyempre, ako to. Palit. Siyempre, pinapakita dyan kung sino yung kasalukuyang user na nakalog in. So, yan siya. So, ako yan. Okay? So, pang-pito. Ang pang-pito naman na gagawin natin ay host name. Okay. So, ano naman ang host name? So, siyempre, yung pangalan ng computer natin. Yan yung pangalan ng computer natin. So, dyan yung pinapakita kung Linux ba siya o ganun. So, yan. Yan siya. Windows lang tayo. Okay? So, pangwalo, na gagawin natin ay uname. So, ano naman ang uname? So, siyempre, ano yung ginagamit natin na OS? So, Linux. Tapos, kapag ka nag-extend ka naman ng uname and then A, so mas detalyado siya. So yan. So Linux with pangalan ng ating PC, Microsoft Standard, WSL 2, SMP Pre-M Dynamic Friday, June 5, blah blah blah. So yan yun siya. So makikita mo dyan ng maayos tungkol sa Linux kernel at system. Okay?
So, Linux tip of the day. Alright. So, meron pa tayong tip ha. So, huwag mong pilitin kapisaduhin agad ang lahat ng commands. So, mas mahalaga na gamitin mo ang mga ito araw-araw. Sa paglipas ng panahon, natural mo na silang matatandaan. Okay? So, challenge natin. Okay. So, balik muna tayo. Clear. Okay? So, subukan natin ang mga commands na ginawa natin. So, subukan mo rin ito. So, ito yung challenge natin ngayon. So, unang type natin is pwd, and then ls, then ls space 1, and then ls space a, and then cd slash, and then pwd, and then cd, then bumalik ka uli sa yung nakaraan, then pwd uli, then pumasok ka uli sa folder, and then i-clear mo, clear, and then history, history, yan yung makikita mo sa kung ano yung mga nagawa mo ng mga command. Okay? Tapos, I. Okay. So, siyempre, ako si Kalen. And then, lagyan naman natin yung host, pangalan ng ating PC. Tapos, yung name. Okay? So, yun siya. So, ngayon natutunan natin ang pwd, ls space dash 1, ls space dash a, cd, clear, history, who am I, hostname, at uname. Okay? Alright. Sa susunod nating episode, natututunan naman natin kung paano gumawa o kumopya, maglipat, at magbura ng files at folders gamit ang Linux terminal. So ito ang simula ng tunay na hands-on Linux experience. Alright, so hanggang dito na lang muna tayo. O kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share ang video. Kung bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating episode. Ako si Alon at ito ang Alon Network Tutorial. Tandaan, ang bawat mahusay na cybersecurity professional ay nagsisimula rin sa simpleng Linux command. So maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na Alon ng Kaalaman. Alright, so maraming salamat!